Marami nagtatanong sa atin, no, ano ba talaga yung root cause sa hindi inaasahang kalbaryo na hinarap ngayon ng mga Duterte. Partikular ng ating former President Rodrigo Duterte. Well, kung atin pong lalawakan no, yung ating pag-analisa, okay? Hindi po si Marcos ang cause ng pagbaksak ng mga Duterte. Ito ay effect na lamang. At ang totoong nagkamali, kumbaga ng kamada, no, ay walang iba kundi ang anak mismo ng ating Tatay Duterte. Na walang iba kundi itong Vice President Inday Sara. Nakakalukot man, no, at normal sa isang pamilya na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Subalit nagkaroon po ng kalabisan dito sa part ni Inday Sara. Na kung saan yung politiko noon no, na pilit na inilalayo sa atin ni Tatay Duterte, ito nga si Marcos, inaniban mismo ng kanyang anak na si Inday Sara. Ito yung sa kabila no, na kaliwat kanan na yung pagbabanta ni Tatay Duterte na itong si Marcos po ay gumagamit. Hindi po nakinig ang kanyang anak na si Inday Sara. Okay? At ito ay nakipag-tandem pa no, dito kay Marcos na siyang indirectly ay humatak ng katakot-takot na boto dito kay Marcos. Yung kasikatan po ng mga Duterte ay accomplishment lamang po yan ni Tatay Duterte. Wala pong kinalaman dyan ang kanyang mga anak at itong si Inday Sara. It so happen no, na itong si Inday Sara nga po ay dala-dala ang apelido ni Tatay Duterte. At ito ay nakipag-alyansa kay Marcos at ngayon po ay kalbaryo po ang dinaranas ng sambayanang Pilipino dahil sa nasabing pagkakamali. To the extent na maging ang kanyang ama ngayon ay nakakulong sa ICC. Sa edad na 80 anyos, ito po ay nahihirapan na. Okay? So kumbaga kung titignan natin yung root cause, lahat po yan ay nag-umpisa sa pagiging suwail, no, kumbaga, no, nitong si Inday Sara. Hindi naman natin hinuhusgahan naging desisyon ni Inday Sara dahil ngayon ay tila hindi po natatagam, no, itong si Sara at kanya pang itinaas ang kamay ngayon nitong si Amy Marcos. Okay, yung kanilang propaganda ngayon, no, itong tinatawag na itim na meron itong personal na pag-endorso kay Amy Marcos. Hanggang ngayon ay nagpapamanipulate pa rin o nagpapagamit itong si Sara. Marahil ay meron itong ibang landas na gustong tahaki iba sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Ganun pa man ay hindi na po natin gaano pang masasakop no, yung internal issue nitong si Sara sa kanyang amang si Duterte. Pero keep in mind no, na itong si Inday Sara po ay lumaki sa kanyang ina, yung unang asawa ni Duterte. Alam naman natin nung prime no, ni Tatay Duterte ay ito po talaga ay malapit sa mga chicks. Okay, marahil ito ay masyadong dinibdib ni Inday Sara. Kumbaga ay mas pumanig po itong si Sara sa kanyang ina na hindi naman din natin maaring masisi no at some point. So kumbaga ang conclusion dito no, hindi ko sinasabi na mali or tama ang ginawa nitong si Inday Sara, pero sana man lang no ay mas inintindi nito ang kapakanan ng sambayanang Pilipino kesa sa sarili niyang sama ng loob kung ano man yung nagawa noon ng kanyang amang si Duterte sa kanilang ina. Kumbaga ay hindi po kasi ito yung isyong pampamilya lamang. Okay, ito ay pang-isyong pampolitikal at nakataya po dito ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. So dapat ay hindi po ganong kalimited no, yung hugot itong si Inday Sara na basta na lamang lumihis sa mga plano ng kanyang amang si Rodrigo Duterte.